Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, bale meron lang tayong isisingit ngayon. So meron akong isang rice cooker dito, kung titignan nyo malaki itong rice cooker na to. Bale ang issue nitong rice cooker na to mga boss, base sa customer, nag-on naman daw tong rice cooker, umiinit naman, kaso ang problema, hindi daw nag-automatic. So yun bale ang problema nitong rice cooker. Sa madaling salita, bale itong rice cooker na to nagsusunog ng kanin. So yun bale ang problema nitong rice cooker. Sa mga ganitong issue sa mga rice cooker, so mamadali na natin itong video. Kapag ganyan yung isang rice cooker mga boss, ayan. So yan bale ang problema once na yung isang rice cooker hindi nag-automatic or nagsusunog ng kanin. So gagawin lang natin dyan mga boss, bale papalitan lang natin yan. Sa mga baguhan dyan, di na natin kailangan pang gumamit ng tester kapag ganyan yung sira ng isang rice cooker. So bago natin simulan yan or palitan yan, sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, bale nabuksan ko na tong rice cooker. Sa pagtanggal dito sa magnetic thermostat nitong rice cooker, madali lang naman yan. Ayan, tignan nyo lang mabuti tong ating video. Kung nakikita nyo tong steel na yan mga boss na nakatuwid, so gagawin lang natin dyan, bale UP lang natin hanggang sa matanggal dito sa mismong switch nitong rice cooker. So ganyan lang mga boss, tignan nyo lang tong ating video sa mga baguhan dyan. So hindi na natin kailangan pang gumamit ng tester dito sa pagpalit dito sa mga magnetic thermostat. Ayan. So after natin matanggal yan mga boss, sunod naman na gagawin natin, tatanggalin din natin yung tatlong lock. Ayan. So ituwid lang din natin yan hanggang sa mahulog tong mismong magnetic thermostat. Ayun, so nakita nyo mga boss, nahulog na ngayon. Bale, ito na itong kanyang magnetic thermostat. Ayan. So, papansinin nyo itong magnetic na yan. Papansinin nyo, ayan, sobrang kalawang na. Once na kinalawang na itong mga magnetic thermostat na yan mga boss, kailangan na natin palitan yan. So, hindi na talaga mag-automatic tong rice cooker once na sobra na sa kalawang yung magnetic thermostat na yan. Ngayon mga boss, after natin matanggal tong kanyang magnetic thermostat, so gagawin lang natin dyan, bale yun na nga, papalitan natin ng bago yan. So kunin ko lang yung bago para may lagay na rin natin. So kunin ko lang. Ayan mga boss, bale ito yung ilalagay natin na bagong magnetic thermostat. Ayan. Kung titignan nyo, bagong bago pa ito mga boss. Ayan. So malakas tong kanyang magnetic dahil yun na nga, bago pa, hindi tulad dito sa tinanggal natin. Ayan, may na yung kanyang magnetic. Ayan. Ngayon, kung titignan nyo, itong paikot, pabilog, dito sa mismong magnetic thermostat na yan, ayan, yung nasa labas. So, pwede rin na hindi na natin ilagay yan. Ayan, kasi meron na dito mga boss. Pero siguro gagawin natin, tatanggalin din natin yung nakalagay dyan. Bali, lalagay na lang din natin yung bago. Para bago na rin lahat mga boss. So, ganun na lang bali gagawin natin dito. Pati na to tanggalin na natin. Pagdating naman dito mga boss, sa pagtanggal dito, madali lang din naman yan. Ayan, meron lang lock kabilaan yan. Ayan, kung titignan nyo tong kanyang lock, naka-yupe, dalawa magkabilaan. So, gagawin lang natin yan, itutulak lang natin yan gamit yung flat screw. Hanggang sa mahulog rin yan mga boss. So, papalitan na rin natin yan. Total, yung bago, meron naman kasamang ganyan. So, yung bago na lang din yung ilalagay natin. Para bago na lahat. Ayan mga boss, sa pagtanggal dyan, gamit lang tayong flat screw. So, itulak lang natin hanggang sa matanggal yung pagka-lock. Ayan, ngayon, after natin may tulak yung dalawang lock nitong pinaka bilog na yan.
So, pupukpukin lang natin. Ayun. So, ganun lang yung pagtanggal dyan mga boss. Ayan. So, ito kahit na hindi na natin palitan yan, okay lang. Pero, naisipan ko na rin palitan para bago na rin din naman mga boss. Kaya, tinanggal na rin natin yan. Ngayon, sa paglagay naman dito, madali lang din naman. Ayan. Pasok lang natin dyan. Once na naipasok na natin yan, yung dalawang lock, gamit pa rin tayo na flat screw. Ayan mga boss. So yung lock nito, ayan, bale meron din dalawang lock yan. So gamit lang din tayong flat screw. Ilabas lang natin hanggang sa mag-lock. Ayan mga boss, so kinat ko na yung video sa paglagay dito. Ayan, para hindi na umaba tong ating video. So kung titignan nyo, ayan, ganyan lang ilagay yan. Yung dalawang lock, bali labas lang natin hanggang sa mag-lock na yan. Ngayon, ito, ibabalik na rin natin yan mga boss. So ipapasok lang natin yan. Tapos, gamit tayong cutter or pliers para mayupi natin ulit yan. Hindi basta-basta matanggal. So ganyan lang, ayan. Yan mga boss, so okay na to. Ayan. Maganda naman yung pagka-lock natin dito sa kanyang magnetic thermostat. Ayan yung magkabilaan. Ngayon, tignan natin dito sa likod. Tignan natin kung lapat ba yung pagkalagay natin dito sa kanyang magnetic thermostat. So, baliktarin ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale lapat naman yung pagkalagay natin dito sa kanyang magnetic thermostat. So, goods naman yung pagkalagay. Ngayon, try natin. Baka hindi na mag-power on mga boss. So, try lang natin. Ayun. So, kung titignan nyo, umilaw na tong kanyang warm. Pagsaksak natin ngayon, once na pinindot natin tong kanyang switch, doon pa lang mag-cook tong rice cooker. Iilaw yung pula. So, good naman yung kanyang switch mga boss. Di naman naglulus. Ngayon, try natin i-press yan, tong kanyang magnetic. Tapos, switch natin tong rice cooker. Tignan natin kung ilaw yung kanyang red. Ayun. So, nakita nyo mga boss, umilaw yung red. Ngayon, bitawan ko tong magnetic thermostat. Dapat lilipat yan dito sa dilaw. Bitawan ko. Pasinin nyo. Ayun. So, nakita nyo mga boss, lumipat naman. So, ibig sabihin, normal tong kanyang switch. Ulitin pa natin sa pambeses. Switch ko mga boss. Ayun. So, nagkulay red. Ngayon, bitawan ko tong kanyang magnetic switch. Ayun, bumalik sa warm. So, kapag ganyan, normal na tong rice cooker. So, goods na yan. Bale, ito lang talaga yung problema once na yung isang rice cooker hindi nag-automatic or nagsusunog ng kanin. So, yan lang bale, palitan nyo. So, ito palang mga magnetic thermostat na yan mga boss, may nabibili sa Shopee. So, tignan nyo na lang kung gusto nyo bumili. Sa ngayon, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat mga boss.